Ano yung tema natin last month? Prayer. Sa prayer po, dinaanan natin yung isang topic natin last week, I think. Yung may nasave na 3,000 and 5,000 doon sa Book of Acts. Dahil sila ay nag-pray ng 10 days sa upper room. And then, sabi ko doon, sa revival na yon, sinare ko din kahapon sa prayer and fasting, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will heal their land. Ang susi ng revival po is prayer, humility, and then pag-aayos ng buhay. Turn from wicked ways. Pag-alis sa mga maling ginagawa o pagtalikod sa kasalanan. So, since nag-start tayo sa prayer, kailangan nating dugtungan ito to attain yung tinatawag na revival. Kasi lahat ng paglago ng church, pagbabago ng buhay, hindi kaya ng pastor lang yan, hindi yan kaya ng Bible study leader. Si Lord lang talaga ang may kakayanan yan. Mahirap magbago ng buhay ng kapwa. And besides, di natin trabaho yun. Ang trabaho natin, pray for them so that God will work in them na mabago sila. Kasi pag tayo ang nagpilit na baguhin ang buhay ng tao, nagiging manipulative tayo. Nagiging dogmatic tayo. Nagkakaroon tayo ng parisaik spirit na bawal to, bawal to, bawal to, bawal to. And yet, kababawal mo, wala pa rin nangyari. So, we need God to work. Okay? When we work, we work. But when we pray, God works. So we need God to work. So prayer is number 1, and number 2 is turn from their wicked ways. Kailangan nating mabago pa. Lahat tayo nagkakamali, okay? Lahat tayo hindi pa perfect. Pero merong mga nauna sa atin. Kunyari kami, ang tagal na namin kay Lord. Bilang spiritual parents nyo dito. May mga spiritual na tatay, nanay kayo bilang pastor, pastora. Meron din kayo mga spiritual na kuya. Itong mga taong ito, kami. Nauna kami sa lakad ng Kristyanismo kaysa sa inyo. Marami na kami experiences in life when it comes to Christianity, when it comes to following Jesus. So, you need to listen to those people who are ahead of you. Marami na sila experience, marami na silang alam, maliban sa Bible, marami na silang karanasan. Kaya nga, pag may mga meeting sa next year, gusto ko magkaroon ng pagsasama yung mga lalaki, yung mga matured na lalaki, tsaka yung mga young people. Because when the young people join with matured men, they learn something. Huwag lang kalokohan na. They learn something, yung mga, ay ganun pala gawin yung paggamit ng liabi, tubo na yan. Yung mga simpleng ganun. Ako dami ko alam sa buhay kasi ang katropa ko matatanda. Tatanda, ang edad ko noon, mga 16, 17, pero ang mga katropa ko, mga 30, 40, labas-pasok ng kulungan. Paano mabuhay sa loob ng kulungan? Yun yung mga kwentuhan. May dabaan ng pusa, biglang binalibag, kinatay na, may ulam na sila yun. Okay, sabi ko, okay na. Survival. So, ang dami kong natutunan because yung mga kasalamuha ko ahead of me. So, kalokohan man yung iba kong natutunan, pero marami ding practicalities in life na dapat mo matutunan sa iba. So, ngayon, ganun din po tayo. When it comes to spirituality, makinig tayo sa mga nauna sa atin. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka sa nauna sa'yo. Dahil hindi mo pa alam yun. You never been this way before. First time mo to eh. Pati yung pagpapamilya, pag-aasawa, first time mo to makinig ka sa nauna. Christianity, lalo, makinig ka dun sa matatagal na. So, ang topic natin ngayon na dapat mong pakinggan ito, tools of Satan. Plural, tools, marami. Okay? Tools of Satan. Ito po yung ating pag-aaral. So, pray muna tayo. Lord, I pray that you will bless this topic. Hayaan mo, Panginoon, na
maintindihan namin ng maliwanag na maliwanag, malinaw pa sa sikat ng araw kung ano yung gusto mong iparating sa amin. And that purpose ng aming pag-aaral na ito, ma-attain, at yung pinagpipray namin, inaabangan namin, inaantay namin na revival, maranasan talaga namin. We expect it, Lord, and we're waiting for it. So Lord, make us ready. Dahil ang revival dumadating lang sa mga taong nagpipray ng gusto, seryoso, at nagpapabago ng puso at isip. Turning from their wicked ways. Tinatanggal yung mga works of Satan sa kanilang buhay. Kaya ngayon, hayaan mo, Lord, na yung proseso, makasunod kami. Lukuban mo kami ng presensya mo that no works of the evil one can disturb us. Lord, let your holiness be in this place. Surround us with your warring angels and let your anointing flow, Lord, sa puso, isip ng bawat isa. Thank you, Lord, for your spirit na nandito sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tools of Satan to bring people to hell. There are hundreds, there are thousands of ways para tayo madala sa impyerno. Okay? Ang daming ginagawa ng demonyo para ang mga tao, pati Kristiyano, maibalik sa kampo niya at madala sa impyerno. Kung si Satan maglalagay ng buffet, naalala ko, may dalawa kaming buffet na nakainan na sobrang dami ng pagkain. Una yung sa Shangri-La, dyan sa may EDSA. Show. Ang dami. Sarap. Pero yung pinakamalupit na buffet, doon sa Kailan, sa Pattaya. Kalahati nito, yung buffet room. Magsawa ka sa international na mga cuisine, kung ano-ano. Sabi ko, ang tindi, dami mong pagpipilian, kaya hindi ka pwedeng kumain na isang tambak dahil hindi ka makakarating doon sa dulo. Konti-konti lang. Si Satan, ang daming ino-offer sa tao. Na hindi alam ng mga tao, itong mga offers na to ay papunta ng impyerno. Marami siyang ino-offer. For example, ito yung ilan sa tools ni Satan. Number one, syempre, kasalanan. Ang kasalanan po, maraming forma. May sexual sin. Sa sexual sin pa lang, tinuro ko na to. Ang dami nito. May sins of the tongue. Ang dami nito. Vices. Ang dami nito. Addiction. Utak. Mga kasalanan sa pag-iisip. Marami pang iba. Minsan yung kasalanan sa emosyon. Yung madali kang magalit. Madali kang mag-warprig. Di ba? So marami. May gadget. Pati gadget na napakikinabangan natin, ginagamit ng demonyo to. Alam niyo yun? Marami ng tao, nilamon na ng gadget. Hindi mo na sila makita kasi nasa loob na sila ng gadget. Adik na, adik na. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Hindi yan. Tingnan mo nga kung hindi nga talaga. Nilamon na ng gadget, nilamon na ng technology, na sana ito ay nagpapadali ng buhay sa mga taong walang kontrol at walang disiplina, hindi nagpadali, nagpahirap. Pera, hindi ka mabubuhay ng walang pera dito sa mundong ito. Pero mas hindi ka mabubuhay pag wala si Lord. So itong dalawa nagtapat. Kaso, ginagamit ng demonyo itong pera pag love of money ang pumasok. So lahat ito ginagamit ng demonyo. Politics ay lalo na. Imagine mo yung mga ilang politiko natin, mabigyan lang ng dato, yung prinsipyo at kinakalimutan, nagsisinungaling. At pati yung iba, tinuturo ang magsinungaling. Ma-attain lang yung goal nila. So, grabe, organization, may mga mabubuting organization, may mga brotherhood na seemingly okay, pero sa likod pala nito may mga hidden agenda sila. Symbols, toys, pati laruan. Games, movies, media. Ito pa, yung pinakamalala na tools of Satan, religions. Million, billions of people mapupunta ng impyerno because of religions. Requirement pa naman sa mga application, religion mo. Di ba? So ngayon, pag wala kang religion, ang instrument ni Satan, number one is sin. Number two, religions. Pag-aaralan natin yan along the way. Sample lang. Ito, kilala niyo itong mga to. Toys.
Si Momo, kilala nyo? Panakot sa bata to. Uy, yun ay Momo. Ngayon si Momo, kasama na ng mga matatanda. Si Momo. Labubo 666. 666. Tapos sa kasama ni Labubo, si Labubo. Si Tikuko. Ayun no, si Tikuko, yung bungo. Hindi talaga yan malaruan ng bata. Kaya ang bumibili niyan matatanda. Dahil ang presyo ng Labubo, 45,000. Yung totoo hindi peke Ang presyo nito, 32,474 pesos. Yan, 32,000. Nakita nyo lang, yung K-Pops, pitpit yung Labubo na yan, dahil K-Pop fans kayo, ginaya nyo na, kahit peke pa. Porque mga influencer, ang mga nagbitbit, yung iba Christian pa, walang kamuwang-muwang demonyo to Ito yung mga duwende sa Nordic culture, sa bandang Scandinavia, yan, sa Norway, Germany, ito yung mga duwende nila. Tayo may duwende, di ba? Okay? Sa Amerika kasi, duwende smart. Ito yung mga duwende nila. Tingnan nyo naman, ang 666 ay Antichrist. Laruan pero may 666. Sa bagay, wala tayong problema. Hindi naman tayo bibili nito ng 45,000. Ha? 300 fake. China made naman lahat talaga ito Kasi taga Hong Kong ang nag-invento nito, ang nag-produce. Pero ang idea galing ng Europe. Ito yung luma. Ito tiyanak. Ito duwende. Ito tiyanak. Ito si troll. Ang ibig sabihin ng troll, demons. Demons. Noong panahon na usong-uso yung casting out demons, isa ito sa mga pinapalayas namin ng demonyo. Pag nagpalayas ako ng demonyo sa tao, lilipat dito. Alam niyo ginagawa dito, yung buhok, ginaganon. Tapos nag-wish. Yung wish na yun ay another form of prayer. Nagpipray ka kay Satan. Ang ibig sabihin ng troll, demons. Tingnan nyo. Tingnan nyo. So kung mag-google kayo, kung ayaw nyo maniwala, anong ibig sabihin ng troll? Fiend and demons. Pero, nilalaroan ng mga bata at matatanda at nagpipray sila sa demons. Wish ko lang. Wish ko lang. Magka-jowa. Kaya wala kang jowa, dito ka nag-wish. Kung kay Lord ka sana nag-pray. Troll. Tiyanak. Duwende. 666. Nakalagay 666. Si Momo, siya ang leader ng mga bobo. Bobo pala. Ayan, si Momo na may 666, leader siya ng monster group ng Labubo. At yan, si Tikuko naman, mga, mga kanang kamay niya yan. Tingnan nyo, kung hindi, ang tools of Satan is ang tambak. Games. Yung mga games. Sabagay, di naman kayo naglalaro nito, Christian kayo no? Mobile Legend na lang, mga ML na lang. Alam niyo ba si Ed tsaka si El nag-aaway? Okay, Mobile Legend nag-aaway. Imagine mo, pangalan na pangalan pa lang, Diablo. Tapos yung mga karakter doon, si Baal. Si Belial. Pangalan to ng mga demonyo So ilan lang to Dungeons and Dragons. Kaya ang demonyo, ang daming tools. Symbols. Tingnan niyo yung mga symbols na yan. Seemingly, ano lang yan, art lang yan. Pero pag yan sa bahay mo, pintuan ng demonyo yan para makapasok sa tahanan niyo, sa buhay niyo. Every objects, everything na demonically possessed, symbol niya, entrada niya yan sa bahay niyo. Kaya minsan, Christian ka na, pero bakit ang tagal ng blessing? May humahad lang merong foothold ang demonyo sa bahay nyo, sa buhay nyo. May mga bagay na nakaka-penetrate si Satan, nagiging portal niya ito para siya makapanggulo sa buhay nyo. So symbols. O another symbols, ito. Alam niyo to?
Pag nagko-concert, ganyan. Ayan, no? Carnuto. Carnuto sign. Tingnan niyo si Pope. Rakista talaga si Pope. Iba yung ganun, ha? Iba yon. Tawagan mo ako, iba yung ganito. Ito kasi, head coat. Ulo ng kambing. Simbolo ni Satan. Okay? So, tingnan si Pope. Dalawang kamay pa. Tingnan niyo yung founder ng Church of Satan, si Anton LaVey. Pares lang sila ni Pope, walang kaibahan. Birds of St. Peter, the same birds. So, ito ay mga instruments ni Satan at marami pang iba. Binigyan ko lang kayo ng sample. Ayan, sa likod ni Anton LaVey yung pentagram. Pero si Lord, isa lang ang instrument. Kung si Satan, maraming instruments, maraming tools. Si Lord, isa lang. Wala nang iba kundi yung church. Para dalahin sa impyerno ang mundo, ang daming ginagamit ng demonyo. Pero para dalahin sa langit ang tao, isa lang ang paraan. Church, tayo. Si Jesus ang pinipreach natin na daan papuntang langit. Pero ang ginagamit ni Lord para ipangaral yun, tayo lang. Church lang, wala nang iba. Kaya pag ang church hindi kumilos, patay ang mundo. We are the only hope of the world. Politics, sabi nga nung kanta, politics will not do. Kaya nga minsan, pag tinignan mo yung mga politiko, wala ka talaga maasahan, si Jesus lang talaga. Wala talaga, as in wala. Sa totoo lang, nabubulukan nga ako eh. Si Jesus lang talaga ang pag-asa ng mundo. Lalo ng bansang Pilipinas. Wala na. Pero ang demonyo, ang dami niyang tools para dalhin sa impyerno. Pag ayaw mo nito, dito. Kung ayaw mo ng kasalanan, bait-baitan ka. Religion tayo, religion. Impyerno pa rin eh. Sa dulo, pag-aaralan natin to. Bakit impyerno? Religion. Wait lang kayo, dadating tayo. So, unahin natin yung first tool ni Satan na lagi, kadalasan niyang ginagamit, kasalanan. Ang kasalanan, ang number one niyang ginagamit para tayo mapunta na impyerno. Lalo yung mga unbelievers. Sabi ng 1 John 3:4, everyone who makes a practice of sinning. Alam niyo yung practice? Alala ko, sige, pag nagigitara siya, araw-araw nagpa-practice minsan daw. Yakap niya nga yung electric guitar niya eh. So, practice, regular. Para ka maging best. Yung paggawa ng kasalanan, may mga tao, practice talaga nila maya-maya. Okay? Sabi dito, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Sa ibang translation, sin is disobedience. Because sin is disobeying God or disobeying the law of God. So, ang number one tool ni Satan is disobedience, pagsuway. Imagine mo, ang tagal mo nang umaattend dito, sa dami mong narinig na kailangan gawin, ilan na nagawa mo? Ilan? Every time na hindi mo nagagawa, yung narinig mong dapat gawin, may backlog ka na, nagkapatong-patong na yan. And every time na hindi mo ginagawa yung sinabi ng Bible, o narinig mo o nabasa mo, dadating yung panahon, titigas yung puso mo na, okay lang yan, nasanay na ako ng ganyan. Backslider ka na. So dapat, kada narinig mong topic, turo, gawin agad. Sundin agad para hindi matambakan. Sa 1 John 2:15-16, may ganitong sinasabi dito. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag natin mahalin ang mundong ito, dahil pag minahal mo ang mundong ito, ang pagmamahal ng Diyos wala sa iyo. At ano ang nasa mundo? Kasi ito ang ginagamit ng demonyo para tuksohin tayong magkasala yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Yung pinakita ko kanina, symbols, laruan, sa mundo yan eh. Kaya nga hindi tayo nakikiayon sa mundo, ang sabi ng Romans 12:1 and 2. Do not be conformed to the pattern and system of this world. So ano ang meron sa mundo? Sabi dito sa verse 16, for all that is in the world, ano daw? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world.
ang ginagamit ng demonyo para magkasala ang tao, lalo mga Kristiyano, itong tatlong ito. Number one. Okay? Pagpabalikan natin yung kwento ni Adan at ni Eva sa Genesis chapter 3. Sabi dito sa kwento, beginning 1, the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. Ang pinakamatalino at pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Yung mga matatagal na alam niyo yan, ay ang ahas. Okay? May pakpak yan, ang ganda ng kulay, may paa, 4 na paa, kagaya ng dragon, nakakapagsalita. Sa lahat ng nilikha ng Diyos na hayop, ang ahas, ang pinakamaganda at pinakamagaling at matalino. Kaya ito naman ang ginamit ng demonyo. Kadalasan, yung magagaling, ginagamit ng demonyo yan eh. Yung mga ganda at pogi, kayo yung gustong gamitin ng demonyo, sisirain muna kayo at kayo naman ay gagamitin para manira ng iba. Ganun na demonyo, ayaw niya ng mga pogi at magaganda, pinapapangit niya. Di ba? Sabi ng Bible, God make all things beautiful. Satan make all things ugly. Kabaliktaran eh. So ngayon, sabi dito, itong ahas na to na pinakamaganda, na-possess ng diablo. At lumapit doon sa babae, kay Adan, ay kay Eva, sabi niya, sabi ba ng Diyos niyo, hindi pwedeng kainin lahat ng prutas, ng bunga ng prutas dito sa garden? Sabi naman ni Eva, hindi lahat, ito lang, yung nasa gitna. At ang sabi ng Diyos, hindi pwedeng kainin ni hawakan. Nalito na siya agad, na-confuse siya. Walang utos na hawakan at mamamatay. Walang ganon. So nagdagdag si Eva. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Hindi kayo mamamatay. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Ano ang ginagawa ng demonyo kay Eva in regards to God? Sinong topic nila? Habang nag-uusap si Eva at yung ahas, yung demonyo, sino topic nila? Di ba si God? Ang pinag-uusapan nila, si God. At ano ang sinasabi ng demonyo kay Eva? Patungkol kay God. Ano? Ano daw si God? If you will analyze yung pag-uusap, ina-accuse ni Satan si God na sinungaling. Ina-accuse ni Satan si God na unfair. Ina-accuse ni Satan si God na insecure. Ayaw niyang kumain kayo niyan kasi pag kumain kayo, magiging kagaya niya kayo. Ayaw niyang may kagaya niya. Eh samantalang, nung nilikha ng Diyos ang tao, Genesis 1:26-28, He created man according to His image and likeness. Kagaya niya. Nabudol itong si Eva. Alam niyo, pag nakipag-usap ka sa mambubudol, lalo matagal, mabubudol ka talaga. Kaya ang the best way para hindi ka mabudol ng sino man, lalo ni Satanas, huwag kang makipag-usap. Huwag. May spirit yan. May transference of the spirit. So nalipatan, nabudol. Ina-accuse ni Satan, the accuser of the brethren and the accuser of God na di naman totoo yan sinabi, hindi kayo mamamatay. Ayaw lang niya kasi insecure siya. Yun yung pinakapunto. Para ngayon lang, may mga nagtuturo ng Bible na ang Diyos daw ang namimili kung sinong pupunta ng langit at ng impyerno. Alam mo, nadidemonyohan ako sa ganung teaching. You're accusing my God as impartial God. You're accusing my God na brutal. Ito, ayoko sa iyo, impyerno ka. Ikaw gusto kita, langit ka. Nadidemonyohan ako sa ganyang turo. Ina-accuse nila itong God natin na partial. May paborito. So, ganun din to eh. So ngayon, ang sabi dito, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit. Nabudol na siya, nakita niya, uy, para naman talagang masarap kainin. Alam niyo minsan, kahit busog ka, pag nabudol ka, gusto mo pa rin kumain ulit. Gutom kaya si Eva ng panahon na to?
Gutom? Alam niyo yung magnakaw yung pulubi, yung mahirap dahil walang pera at gutom, mapapatawad mo pa eh. Pero yung mga nakaupo at mayayaman, nagnanakaw pa, wala talaga kapatawaran to sa impyerno eh, no? Di ba? Wala eh. Eto, busog ka, lahat yan pwede mong kainin, etong bawal, kinain mo pa. Kinain mo pa eh. Busog ka naman. Hindi ka naman mahirap, nagnanakaw ka pa. Di ba? Yun yung politika natin eh. Hindi naman naghihirap, nagnanakaw pa. So ang sabi dito kay Eva, hindi yan gutom. Pero kinain niya yung pinagbabawal. Bakit daw? Kasi nakita niya, it's good for food. It was delightful to the eyes, the tree was to be desired, to make one wise. So balik tayo dito. Ilan yung ginagamit ng demonyo sa mundong ito para malaglag ang tao sa kasalanan? Lust of the flesh, lust of the eyes, boastful pride of life. Ito yung nangyari kay Eva. Yung lust of the eyes, ito, punta tayo rito. Lust of the flesh, nakita ni Eva, the tree was good for food. Mukha namang masarap to kainin. So, ang tawag doon, lust of the flesh. At sabi dito, it was a delight to the eyes. Ang gandang tingnan. Lust of the eyes. The tree was to be desired to make one wise. Tatalino ako, magiging kagaya ako ng Diyos. Pride of life. So, ito lagi ang sistema na ginagamit ng demonyo na ugat ng lahat ng klase ng kasalanan. The root of all sins is this three. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life. Sa ibang version, ganito yan. Girls, gold, glory. So the lust of the flesh, girls. Pag ikaw naman girl, boys. Sige. Maganda lang kasi GGG. Okay? Kasi pag boys naman, BGG. Pero ganun din yun. So the lust of the eyes, gold. The boastful pride of life, glory. Girls, gold, and glory. Diyan bumabagsak yung matitindi mga mighty men. Even mighty women. Sa iba, ito naman yan. The lust of the flesh is love for sex. The lust of the eyes is love for money. Money is not bad, but the love of money is the root of all evil. So sex is not bad kung nasa tamang lugar. Okay? So, sex, money, and power. The boastful pride of life is love for power. Pag pinagsama mo yung power and money, madali lang yung sex. Kaya nga, ang mga tao sa paligid natin, gustong-gusto ng kapangyarihan at ayaw bumaba sa kapangyarihan. Dahil pag may kapangyarihan ka, may pera ka, at pag may pera ka, pag may glory ka, may gold ka, may girls. Correct? Kaya sarap may kapangyarihan, no? Takbo tayo, ha? Takbo tayo. Para meron tayong glory. May gold and may girls. Para pag namatay tayo, sa impyerno tayo pupunta. So, I'll give you some example dito sa Bible. Unahin natin ito. Yung lust of the flesh. Love for sex, girls or boys. Sa Bible, si David, number 1, warrior. Pinakakilala, pinakasikat na warrior. Kung may mapapanood kayong mga gera-gera na ang hirap patayin, Rambo, Die Hard, yung mga ganyan, John Wick, ano pa, Taken, 1, 2, 3, 4. Grabe, no? Parang mga invincible. Ito yon si David yon. Walang panamang si John Wick dito. Ang pinapatay nito, higante. Mga higante. Pati yung tropa nito, mga higante pinapatay. Mga warrior lahat yung nakapaligid sa kanya. Pero, babae lang ang tumalo sa kanya. Nagpabagsak. Si Solomon naman, sabi ng Biblia, pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig. Wala nang tatalino pa sa kanya. Wala. Ang galing-galing ng administration niya sa palasyo niya na yung mga queen
na dumadalaw from Egypt, from Ethiopia, si Queen of Sheba, talagang hangang-hanga yung mga uniforme ng kanyang mga waiters at yung mga tauhan, yung mga dingding niya, yung mga naka-display gold. So grabe yung hanga nila kay Solomon at yung pagdidesisyon niya, sobrang talino nitong taong ito. Pero ang nagpabagsak, babae lang. Mighty warrior, bagsak sa babae. Matalino, bagsak sa babae. Matalino, mayaman. Samson, powerful, malakas. Walang tatalo na Philistine kay Samson. Pero babae lang ang nagpabagsak. Kaya sabihin mo sa katabi mo, babae. Babae lang ang nagpabagsak. Tingnan niyo ito si King Solomon. 1 Kings 11:1-4. Now, King Solomon loved many foreign women. Nung bata pa siya, masunurin siya kay Lord. Pero pogi, matalino pa. Pogi na, matalino pa. Marami pang datong. Power. Gold, glory. Pag may gold, may glory, may glory, may gold, may girls. Kaya ang sarap maging makaupo sa posisyon. Sa'yo na lahat. So ang sabi dito, he loved many foreign women. Bawal yun. Along with the daughter of Pharaoh, yung anak ni Pharaoh, kinuha niya, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women from the nation concerning which the Lord has said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them. Hindi kayo pwedeng makipagrelasyon sa mga yan. Unbeliever, no way. Ang ginawa ni Solomon, lahat ng yon, ginawa niya. Kinuha niya. Neither they shall be with you, for surely they will turn away your heart after their gods. Sinabi na ni Lord, ilalayo kayo sa akin yan. Pag nag-asawa kayo ng mga unbeliever, nag-asawa kayo ng mga yan, ilalayo kayo sa akin, sabi ni Lord. And it's true, nalayo si Solomon. At ang sabi dito, Solomon clung to this in love. Naku, in love siya. Ilang beses siya na in love. Kani-kanino? 700 wives. Lupit, no? Haba ng hair talaga, sobra. 700 wives who were princesses. Hindi mga pipitsugin, mga prinsesa to. And 300 kabit. Tindi, no? And his wives turned away his heart. For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God. Nag-backslide si Solomon. Basahin niyo yung Ecclesiastes. Chapter 1 hanggang chapter 12. Ano ang laging binabanggit sa Ecclesiastes? Ang author nun, si Solomon. Ito yung matanda na siya. Ang lagi niya sinasabi, walang kwenta, walang kwenta. Vanity, vanity. Yung pagsisisi niya sa ginawa niya sa buhay niya, na ang yaman-yaman niya, ang tali-talino niya, ang pogi-pogi niya, pero hindi siya masaya. Dahil lumayo siya kay Lord. Backslider eh. Pero pagdating ng chapter 10, 11, 12, medyo naka-recover. At ang sabi dun sa chapter 12 na Ecclesiastes, sabi niya, ito lang ang mapapayo ko sa inyong lahat. Kilalanin niyo ang Diyos habang bata ka pa. At pagtanda mo, huwag mo siyang kakalimutan. Yan ang sabi niya sa Ecclesiastes. Kasi, naranasan niya eh. Nalayo siya kay Lord. Si Lord nagpakita sa kanya nung tinayo yung templo, 2 ulit, 2 Chronicles 7:14, sabi ni Lord, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. Yun yung context nun. Pero, matigas ang ulo ni Solomon. Nagpatukso at nalayo kay Lord. Pero buti na lang, nakabalik sa Ecclesiastes chapter 11 and 12. So hopefully, nasa langit siya. Pero puntahan natin, huwag si Solomon, yung tatay ni Solomon. Sino yung tatay ni Solomon? Mas mabait ito eh. Si David. Okay? Si David ang pag-aaralan natin. Ngayon, may sinasabi yung mga tao, nalaglag sa kasalanan yan. Nalaglag sa kasalanan. Wala pong nalalaglag sa kasalanan. Pag sinabi nalaglag, uy, nalaglag ako doon. Hindi. Ang tao hindi nalalaglag sa kasalanan.
Ang tao nag-i-slide sa kasalanan dahan-dahan. Dahan-dahan, slide, hanggang totally nalaglag ka na doon. Walang nalaglag sa kasalanan, nag-i-slide. Ibig sabihin, ang pagkakasala, hindi biglaan. Hindi ko alam eh. Alam mo? Sabi sa katabi mo, alam mo. Ka na mag-deny. Alam mo yan. Walang nalalaglag sa kasalanan. Dahan-dahan yan nangyayari. Bago ka totally malaglag. So, tingnan natin si David. 2 Samuel 11, 1 and 2. In the spring of the year, the time when kings go out to battle. Ano daw yung panahon na to? Spring? So, pagkatapos ng winter, spring. Correct? Kasi nung nasa Japan kami, winter, November, December, January, February, pagdating ng March, spring. Magbubulaklakan na yung mga yung mga sakura, cherry blossom, spring. So during spring, hindi mainit, hindi na malamig, katamtaman, yun yung panahon na ang mga hari, lumalabas para makipag-gera, digma. So, spring. Ano ginawa ni David? David sent Joab. Si Joab ay kanyang general at the same time, anak ng kanyang kapatid, pamangkin. And his servant with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Ang sabi sa una, ang mga hari ay dapat nasa gera, nasa labanan. Asan si David? Ha? Nasaan siya? Nasaan siya? Hindi umalis, hindi pumunta sa gera, nagtambay sa Jerusalem at nanatili doon. Ito yung pag-slide sa kasalanan. Number 1, wrong place at the wrong time. Sunday service, church, asan ka? Bakit ka nalalaglag sa kasalanan dahan-dahan? Bakit ka nag-i-slide sa pagbabackslide? Backslide. Bakit? Supposed to be Sunday service, may worship kay Lord, nasa swimming ka. Nasa party ka. O nasa sementeryo ka pa ngayon. Hello? Naririnig mo ba ako? Sabi nung nasa sementeryo, nagsasalita tayo. Patay. Hindi, si pastor yun. O naririnig niyo ako. Dapat Sunday, 9 to 11, nasa church ka. Wala ka sa church. Si David, dapat nakikipag-gera, nakikipagdigma sa oras na yon, wala siya doon. Nasa Jerusalem siya, nagkukuya-kuya-kuy. Hello? Asan ka dapat sa oras na yon? Dapat nasa tamang lugar ka. Kunyari, estudyante ka. Pagkatapos ng eskwela, dapat uuwi ka na. Saan ka pumupunta? Dapat nasa klase ka. Nasa computer shop ka. Nasa bilyaran ka, nasa basketballan ka. Wala ka sa school. Parang kami lang noon. Hello? Tatay ka, galing ka sa trabaho, pagod ka. Dapat pagkatapos mo magtrabaho, uwi ka sa bahay. Saan ka nagpunta? Ha? Maling lugar yung pinuntahan mo. Wala ka sa tamang lugar, kaya ka nagkakasala. Sabi mo sa katabi mo, tamang lugar. Pag nasa maling lugar ka, sa maling panahon, yari ka talaga sa demonyo. Kaya siguraduhin mo, nasa tamang lugar ka. Pag oras ng pagsamba, nasa panambahan ka. Pag oras ng aral, nag-aaral ka, hindi nagbubulakbol. Pag oras ng trabaho, pag oras ng uwi. Hindi ko, may nadaanan. Kumukuti-kuti ka. Di ba? Hindi, Pasko yan. Hello? Tamang lugar. Pati nga sa pagba-Bible study, may mga Bible study kami, mga pastor. Bible study, mag-asawa yan. Pati yung pag-upo mo sa tamang lugar, ang katabi mo, asawa mo. Kunyari, panay babae doon, panay lalaki dito.
Yun. Pero pag nagkahalo-halo, may protocol kami, alam namin, teka lang, dapat ang katabi ko asawa ko, hindi yung asawa mo. Tamang lugar. Hello? Dapat ang kasama mo sa food court yung girlfriend mo, hindi yung girlfriend niya. Kati. Hello? Sabi mo sa katabi mo, tamang lugar. Dapat nasa tamang lugar. Pag wala ka sa tamang lugar, sa tamang panahon, yari ka sa dyablo. Si David, wala sa tamang lugar. Dapat nakikipagdigma. Tumambay eh. Tumambay. Okay? Then, verse 2. Dahil tumambay siya sa Jerusalem, eto na nga ang nangyari. And it happened. Eto na nga, nangyari. Late one afternoon, when David arose from his couch and was walking, nag-stroll-stroll siya doon sa tuktok ng kanyang palasyo on the roof of the king's house, he saw from the roof a woman bathing, and the woman was very, very, very beautiful. Eto na nga. Wala ka na sa tamang lugar. Sa tamang panahon sana, ito na yung simula ng pagkakasala. Nag-i-slide na si David, lakad-lakad, relax-relax, di ba? Idle hands and idle minds is Satan's workshop. Pag tenga ka, wala kang maisip gawin. Kung ano ang naiisip mong gawin, kung ano na nakikita mo, nagkakasala ka. So dito, nakita niya itong babaeng ito, si Bathsheba, na nagbabat, naliligo, isa rin namang babae. Bakit naman alam mo na mayroong building dyan, diyan ka pa naligo, walang bubong? Burarang babae. Alam mo na may palasyo dyan, bakit ka dyan naghubo? Ano pumasok sa kukote mo, babae ka? Hello, mga babae. Bakit ka naghubad? May bahay dyan, no? Sa taas. Di ba yung mga babae, minsan magsusuot ng palda, 5 inches. 1, 2, 3, 5. Kaso upo sa jeep. Pag tinignan, magagalit. Pag ka magagalit, tinignan ka, isuot mo 5 inches, tapos ihilain ganun. Ay, bumaba naman dito. Mahila naman dito ngayon. Pwede ba? Alam nyo, yung mga mumurahing bagay na nakikita mo sa bangketa, tumpok na sibuyas, tumpok na kamatis, mumurahin yan, pero yung mga mahal, hindi yan nakikita dyan kung saan-saan. Alam mo, tinubos ka ni Lord, mahal ka, hindi mo dapat i-display yan. Huwag mo din i-display yan. Yung iba kasi, ang tagal kong mabili. I-post ko na lang sa Facebook. Galing naman akong Boracay at may dahilan. Yung iba talaga may key, pero yung iba walang key eh. Bakit kailangan ibilad ang katawan mo? Ano ka ba? Kamatis? Sakit sa ulo eh. Alam nyo, walang tao na bibili ng saging na balat na. Pabili ng saging yung balat na. Pabili nga, hindi, saging lang na hindi luto. Pabili nga ng ng mansanas yung balat na. Hindi. Hindi mo yan dinidisplay ng walang balat. Pag nakuha na, tsaka babalatan. Girls, huwag kayong magbalat-balat dyan. Hayaan nyo mo. Pag nakuha na kayo ng mapapakasawa nyo, tsaka kayo balatan. Ay, naku. Ito si Bathsheba, nagbalat eh. Nakabalat. Naalala ko yung minsan na may nalo ko sa Facebook. Yung bar sa Thailand, galing kami Thailand, totoo yun, lalo sa Pattayay. Nakalatag dyan, tapos akala mo mga nakabilad na mga tumpok. Alam niyo, pag ikaw anak ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Tinubos ka ng sobrang mahal. Ang mga mamahaling bagay, hindi nakatumpok at hindi nakadisplay kung saan-saan.
Wala ka makikitang nagtitinda sa mga ganitong mall ng mga Louis Vuitton. Wala. Ewan ko lang kung may coats dito ha. Karamihan yan sa mamahaling mall din. No, hindi yan nabibili kung saan-saan. So ganun tayo, mahal tayo, hindi tayo pipitsugin. Dapat tayo ay hindi nakikita sa Facebook na pati atay at balon-balunan mo, kita na. Tinubos tayo ng Diyos, mamahalin tayo. Okay, huwag niya ipakita yung mga atay at balon-balunan niya. Dahil yung iba naman talaga, hindi lang nakakatuwang tingnan, nakakainis talaga. Para kayong mga luyang na bilad sa araw. Sabi dito sa Matthew 5:28, "But I say to you that everyone who looks at woman with lustful intent has already committed adultery within her in his heart." So ang adultery ay sa utak nagsisimula, hindi sa gawa. Pag pinag-isipan mo ng masama yung nakita mong babae, ay nagkakasala ka na, sabi ni Jesus. "Whoever then look at a woman, lusts after her, that is, so looks on her as to lust, cause about to obtain, he is rightly said to commit adultery with her in his heart." May tinatawag na flirting. It is flirting is sex in the mind. Yan, nasawa ka na, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Nakikipag-flirt ka pa sa iba, tapos yun naman, ngiti-ngiti naman din siya. Nagsisex na kayo sa utak. Ano yan? Hello? Alam natin yung mga girls na, no? Pati mga boys, pag mga bihasa na kayo sa ngiting ganyan, alam niyo, may kawal ganyan. May papungay-pungay pa ng mata. No? Alam na this. Alam na this. Kaya nga, bawal ang porn. Kasi, nagkakasala ka na sa panunood pa lang ng porn o ng mga video o magazine man, whatever, nagkakasala ka na ng adultery in the heart by looking at them. Hindi mo man kilala yung mga yan, pero nagkakasala ka na sa tingin ng Diyos. Okay? Nagkakasala ka na. Ngayon, anong ginawa ni David? Nung nakita niya gano'n, may burarang babae, naliligo na walang bubong, alam niyang may bahay dyan, huwag kayong burara, mga babae. At huwag kayong magsusuot ng 5 inches na palda. O kaya, short na 3 inches. Hindi na short yun, shortest. Shortest na yun. So, nung nakita ni David, ito na. Pumasok na yung lust of the flesh. Nagkaroon siya ng background investigation. Parang pag may nakita kayo sa Facebook, sino ba ito? Profiling nga natin, di ba? Pinaprofile pina-background investigation. David sent and inquired about the woman. The one said, "Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah, the Hittite?" May asawa pa pala. So, ang ginawa ni David, nagkaroon siya ng lust of the flesh, ginamit niya yung kapangyarihan niya, abuse of power in pride of life. So David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her. In-order niya, nung nakita niya, okay to, orderin ko nga yan. In-order Shopee Delivery, Lazada. Shopee yung in-order, Lazada yung diniliver. And then, nagkaroon sila ng sexual contact. Then she returned to her house, and the woman conceived, and she sent and told David, "I am pregnant." Yari. One night stand. Yari. May kilala akong ganito Christian leader pa. Babae. Babae. Matagal na to. Matagal na. Bahog yung asawa niya. Yung lalaki. Hindi inaasahan. Nagkaroon lang ng chika-chika. Kaya nga bawal mag-usap yung lalaki at babae. Bawal mag-usap ang opposite sex. May relasyon man kayo o wala, bawal kayo magsama sa isang lugar na kayo lang. Dahil sumisindi ang apoy. Mas matindi ang apoy ng tao kasi sa posporo. Alam niyo yan? Usap-usap lang sila. Walang relationship, walang planong masama. Nagkaroon ng one night stand na buntis. Bawag yung mister. Hindi mo pwedeng sabihin, "Husband, naghimala si Lord sa atin." Simple na Holy Spirit.
Ang pinagbubuntis ko ay bunga ng Espiritu. Espiritu ng ano? Ng kalokohan? One night stand. Merong isa, gumamit ng prostitute. May AIDS. Yung AIDS, nadala niya sa misis niya. Buntis yung misis. Nalipat sa misis yung AIDS, nalipat sa anak. Pinanganak yung AIDS. At ang AIDS, hindi lalabas yan bukas. Hindi yan lalabas 1 month, 3 months, minsan 5 years. Bago mo malaman na meron ka, matagal. One night stand. Isa lang beses naman eh. Isa lang naman ako nagtambay dyan sa kumukuti-kutita, kumukuti-kutita. Isang beses lang naman eh. Isang gabi lang. Isang araw nangyari sa buhay ni David at lahat wasak. Sabihin mo sa katabi mo, isang beses lang. Isa lang. Hindi dalawa ah. Isa lang. Kaya hindi tayo pwedeng maglaro sa kasalanan dahil ang demonyo hindi naglalaro. Seryoso ang diabo. Sabihin mo sa katabi mo, seryoso ang demonyo. Hindi naglalaro. 2 Samuel 11:5-6. Dahil buntis, so David sent word to Joab, send me Uriah. Tawagin mo yung asawa niya. Sundalo niya to eh. Opisyal niya to eh. Magaling na warrior din tong si Uriah. Warrior to eh. And Joab sent Uriah to David. Then David said to Uriah, go down to your house, wash your feet. Pag sinabing magugas ka ng paa mo, ibig sabihin, you will stay for long sa bahay mo. Kasi sa gera, alikabok yan eh, madumi yan. Walang hugas-hugas sa gera. Mga sundalo to eh. Hindi mo kailangan ng naka-cutex, sundalo, tapos naka-lipstick. Hindi kailangan to. Warrior ka, okay lang madumihan ka. So, madumi. So, sabi ni David, uwi ka sa inyo, magugas ka. And Uriah went out of the king's house, and there followed him a present. May regalo pa. May suhol pa. Hindi niya alam kung ano yung mga nangyari. Walang kaalam-alam yung mister. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servant of his lord and did not go down to his house. So, nung nagkasala na, nagka-problema na, magko-cover up ngayon si David. Magsisinungaling, magde-denial, mag-ididisip niya. Tuwing tayo ay nagkakasala at ayaw nating umamin, magde-deny tayo. At pag nag-deny tayo, magsisinungaling tayo. Correct? Ikaw ba kumuha niya? Hindi oh. May ginawa ka, wala oh. Tuloy-tuloy na yan yung pag-slide. So, sabi dito, hindi umuwi itong si Uriah. Uriah said to David, the ark and Israel and Judah dwell in booths. And my Lord Joab, yung general natin si Joab, mahal na hari, nandun sa digmaan. Tapos ako, ano lang ako eh, siguro captain. Tapos ako, uuwi sa amin, magpapasarap sa asawa ko, sabi niya. And the Lord, sabi niya, nagka-camp sila sa open field. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing. Hindi ko kayang gawin yan, mahal na hari. Parang sampal kay David yun. Dapat ikaw yung nakikipag-gera, yun yung oras ng pakikipagdigma mo bilang hari, wala ka dun. Masilent mo yung general mo. Kaya sabi ng captain, mahal na hari, hindi ko kaya, hindi ko maatim yun na nandun lang ako sa bahay kasama yung misis ko, samantalang yung general ko tsaka yung mga kasama ko sundalo nakikipagdigma. Insulto kay David yun. And David invited him, second attempt to cover up his sin. Pinainom niya, nilasing niya. Dahil sabi nga, pag may alak, may balak. So nilasing niya. Walang balak ang Uriah. Sabi dito, nung nalasing na siya, natulog siya, doon din. Hindi umuwi sa kanila. So, pangalawang cover up ni David, sablay. Una, sablay. Pangalawa, sablay. Pangatlo. Sabi dito sa verse 14, nagbigay siya ng sulat kay Joab. Ilagay mo sa matinding lugar kung saan ang hirap ng labanan at matitindi ang kaway. Ilagay mo yan si Uriah.
At pag lumusob yung mga kaaway, iwanan niyo. Iwanan niyo. Set Uriah in the forefront of the hardest fighting and then drove back from him that he may be struck down and die. Itong si Joab na kanyang pamangkin, alam yung kalokohan ni David. Kaya pag binasa niyo yung mga kwento, ang daming kalokohan ginawa ni Joab kay David. Yung kay Absalom, sa mga anak ni David na gusto niyang gawing hari, sinunog ni Absalom yung plantation ni Joab. Tapos si Joab pumunta kay David kung ano-anong hiniling. Hindi makaporma si David kasi alam ni Joab yung kanyang secret. Parang ngayon lang, alam ni Pinsan kung anong kalokohan ni Pinsan, hindi makaporma si Pinsan kahit magpasabay si Pinsan. Ganito to, may sikretong alam. Silang dalawa lang nakakaalam, hindi alam ng iba. So, sabi dito, etong si David, iwanan niyo. Ibig sabihin, patayin niyo yan. Ang nakakaalaman si Joab. Secret. So, how it started, ang pagbagsak sa kasalanan, dito na ako magtatapos. Wrong place at the wrong time. Sabihin mo sa katabi mo, pag oras ng uwian, uwian. Huwag sumasabit kung saan-saan. Mr., Mrs. Ha? Estudyante. Oras ng church, church. Oras ng Bible study, Bible study. Hindi kung saan-saan ka nagpapalusot. Or, may practice kami sa SYP, pero wala doon. Hello? Lust of the eyes, idle hands, and minds is Satan's workshop. Be busy. Be productive. Lust of the flesh, ginawa ni David, nag-background investigation. Pride of life, inabuso niya kanyang kapangyarihan. Nag-cover up. Ang tao, pag may ginawang kasalanan, pag hindi aamin, nagsisinungaling, nagde-deny, at nangluloko. And dulo, pumatay. Tingnan nyo, isa lang ang kasalanan niya nung una. Lust of the eyes. Then nadagdagan. Hanggang pumatay na siya ng tao. Sabi dito sa James 1:14-15, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kaya tayo nalalaglag sa kasalanan. Yung gusto mo, yung desire mo, inayaan mo ang diablo na masunod. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth to death. Nanganganak po ang kasalanan. Wala pong kasalanang baog. May Kristiyanong baog, hindi nanganganak ng kaluluwa, pero walang kasalanang baog. Lahat ng kasalanan, nanganganak. At ang sabi dito sa 1 Corinthians 5:6, pag binasa niyo yung verse 1, ganito ang kwenta nito. Yung isang membro sa church nila, inasawa yung asawa ng tatay niya. Basahin niyo, 1 Corinthians 5:1 and 2. Sabi ni Pablo, wala kayong hiya? Hindi nga yan nangyari sa mga unbeliever. Tapos dito sa church niyo sa Corinth, hinayaan yung mangyari. Ang yayabang niyo pa. Sabi ni Pablo, pinagyayabang niyo pa yan, wala kayong mga hiya. So ang sabi ni Pablo sa kanila, dapat tinitiwalang niyo yung tao yan. Dapat pinapaalis niyo yan sa church. So ang sabi ni Pablo, sinabi ko sa inyo nung nakaraan na huwag kayong makikain, makisalamuha sa mga tao na nangangalunya at lasenggo at gumagawa ng lahat ng kalokohan na yan. Ang tinutukoy ko dyan, hindi mga unbeliever Christian, sabi niya. Assignment niya. Hindi niyo ba alam, sabi ni Pablo, your boasting is not good. Do you not know that little leaven, ako po nagtrabaho sa bakery, alam ko to, yung sinasabi na to, na yung masa ng harina, nilagyan mo ng leaven o levadura, iniiwan namin yan magdamag. Bandang madaling araw, pag iluluto ng pandesal, nakaano na yon, nakakalat na yung leaven sa buong sa buong harina. And then, ikakat namin yan. So, konting leaven lang yan. Pero yung buong harina na yan, masasakop nung leaven. Okay? Masasakop yun. Ganun ang kasalanan. Lumalaki. Nanganganak. Dumadami. Pag hindi ka tumigil sa isa, magiging dalawa, magiging tatlo, magiging apat, magiging lima, until you repent, then it will stop. Ganon yung nangyari kay David. Pumunta yung prophet, si Nathan. Sabi ni Nathan, merong 2 tao sa syudad na to, sabi niya. Yung isa, mayaman, maraming alagang tupa.
Samantalang yung isa mahirap, isa lang ang tupa. At yung tupang yun, kasama niya kumakain sa lamesa. Sabi ni Propeta Nathan, alam mo ba ginawa ng mayaman, David? Sabi niya, Haring David, yung mayaman, kinuha yung nag-iisang tupa nitong mahirap at kinatay niya. Sabi ni David, walang hiya yan. Taga saan yan? Patayin natin. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Ikaw yun eh. Dami mo ng asawa eh. Nanguha ka pa ng asawa ng iba. Sabi ni Lord sa kanya, kung gusto mong pagpapala, kaya ka namang pagpalain pa ni Lord kung gusto mo eh. Dapat di mo ginawa yan, pinahiya mo ang Diyos, sabi ni Nathan. So, eto, sabi ni Paul, ang maliit na leaven, pag nilagay mo sa malaking harina, nasasakop niya yung malaking harina. At hindi lang yung pagkatao mo ang masisira ng kasalanan mo, pati yung grupo mo. Sabi ni Pablo dito, itiwalag niyo yan. Huwag niyo isama yan sa grupo niyo. Madadamay kayo. Basahin niyo yan, ha? Basahin niyo yan. 1 Corinthians 5. Ang kasalanan po ay nanganganak. At ang bilis manganak. Tingnan niyo. Ang mga bakla ba may matris? Meron wala? Wala. Bakit? Ang bilis nila dumami. Ha? Kasi kasalanan eh. Kasalanan yun eh. Dito may mga umaten sa atin, hindi natin sila kinokondem. Mahal natin sila at mahal sila ng Diyos bilang tao, hindi bilang LGBT. Ang kasalanan mabilis dumami. Mas mabilis pa yung dumami sa mga Christians. Totoo lang. Kaya yung kasalanan na ginagawa natin, kung meron man, tigilan mo na bago yan dumami. Amen? Tayo tayong lahat. Ang bilis mga anak. At ang anak niyan, hindi single-single, double-double. Triple. Kambal lahat. Si lust of the flesh, si lust of the eyes, si pride of life, then may murder pa eh. Kaya mga kapatid, ang demonyo hindi nagbibiro at hindi naglalaro. Don't play with sin. Wala pang naglaro kay Satanas na nanalo. Wala. Ang demonyo hindi nilalaro. Ang demonyo pinapalayas. Ang demonyo nilalabanan pero hindi tayo pwede makipaglaro sa kanya. We will not win. Kaya nawa itong nangyari kay David, huwag nating gayahin. Wala naman siyang planong magkasala nung araw na yun eh. Wala siyang plano. Walang kaplano-plano, walang kabalak-balak. Ang plano lang niya, huwag umattend. Ang plano lang niya, huwag pumunta. Yun lang. Kaya lang, yung maling decision, yung maling plano, na uwi sa sunod-sunod na pagkakamali. Kaya huwag nating simulan ang pag-slide. Dahil pag nag-slide ka na dire-diretso at di mo na mapigilan, yun na. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Hindi namatay si David dahil pinagbigyan siya ng Diyos. Nagsisi agad siya nung sinabi ng propeta Nathan. Pero yung anak niya namatay. Namatay. May namatay pa din. Kaya nawa maging warning sa atin lahat ito. Don't play with sin. Don't play with Satan. We will not win. Amen? Sino po dito yung ngayon lang nakapunta? May first timer po ba tayo? Taas nga po inyong mga kamay kung ngayon lang kayo nakapunta dito. Sige po. Kung meron po, punta kayo dito. Pag-pray ko po kayo, tapos na tayo, closing prayer. Kung may mga gamit kayo dyan, bitbitin nyo na. Kung may nag-invite, samahan. Kung wala, yung mga ushers natin. Sige, taas po yung kamay ng mga ngayon. Ngayon lang naka-attend, taas kamay. Hindi ko kayo makita eh. Wagay-way po. Meron po ba? Ang hirap dito sa langit, hindi ko makita yung Tagalupa. Aliwa-liwanag sa mata. Sige pa, kung meron po, punta kayo dito. Punta po kayo dito, ayan. Pag-pray ko lang kayo sa ating closing prayer. Ayan, mga poging kabataan. Ako, tama-tama yung topic sa inyo. Lapit kayo dito. Ayan. Ayan, harap kayo sa akin. Sige po, meron pa po ba dyan? Meron pa?
Ayan. Sige. So before we close in prayer, ang kasalanan na namana natin to kay Eva at Adan. So yung kasalanan na to na namana natin kay Eva at Adan, itong naging dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. Ngayon, para tayo makabalik sa Diyos, si Jesus Christ namatay doon sa krus ng Kalbaryo para yung kasalanan na to bayaran, tubusin tayo, ugasan tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, wala namang matuwid, wala kahit sa lahat tayo nagkasala at hindi tayo nakaabot sa sukatan ng Diyos. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Wala pa namang perfect dito eh. Kasi kung may perfect na, hindi na natin ito pag-aaralan. Hindi na natin ito i-discuss. Kaso nga, nandiyan ang demonyo, nakapaligid yan sa atin araw-araw. Ngayon, hindi tayo magtatagumpay kung tayo lang. We need Jesus. We need Jesus in our hearts. And we need to follow Jesus every day. Kung Christian ka na, kailangan mo sundin si Jesus araw-araw. Dahil kung hindi, the moment na hindi ka makasunod kay Jesus ng ilang minuto, segundo, sisingit agad ang dyablo. Si David, saglit lang yun eh. Saglit lang yun. Sumusunod siya. Sa lahat ng karakter sa Bible, si David ang masunurin sa Diyos. Kada kibot, nagtatanong siya kay Lord, anong gagawin? Anong gagawin? Pero itong oras na to, nagkamali talaga siya. Nalusutan siya. Kaya huwag tayong pumayag na malusutan tayo. So we need Jesus in our hearts. Kayong tatlong mga kabataan na nandirito ngayon, tingin kayo sa akin. Sige. Sige, mahiya. Pupogi nyo no? Kayo, target kayo ng demonyo. Kaya gusto niyang sirain ang buhay niyo. Lahat tayo. Lalo kayo. Pero, pag yung buhay nyo, alay nyo kay Jesus mula ngayong araw na to, may laban-laban kayo kay Satanas. Ang daming tukso dyan sa paligid. Kailangan natin si Jesus. Kailangan nyo tanggapin si Jesus sa puso nyo. Gusto nyo ba? So, lahat tayo, ayun mo ko, lahat tayo pumigil. Taas nyo yung kamay nyo kay Lord, kahit isa lang, lahat tayo. Sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. Sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa oras na to, mula dito sa harapan, sa mga kabataang ito, Lord. Bawat isa sa amin, lahat ng tao, target ng demonyong dalhin sa impyerno. Sa pamamagitan ng kasalanan, number 1. At marami pang ibang paraan. Pero Lord, bumaba ka dito sa lupa, iniwan mo langit, naghirap ka dito at namatay dun sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng ibang paraan. Hindi lang impyerno ang punta, kundi langit din. At sabi mo, ikaw lang ang daan ng katotohanan ng buhay. Walang makakaparoon sa langit kung hindi sa iyo dadaan. Lord, habang kami nag-aantay dito sa lupa ng iyong pangalawang pagbabalik, hindi tumitigil ang demonyo para hilain kami pabalik sa Kanya. Hindi tumitigil ang demonyo para hilain kami pabalik sa impyerno. Kaya ngayong oras na to sa aming napakinggan, na kahit mga mighty warriors, kahit matatalino at malalakas, napapabagsak ng demonyo, Panginoon. Tulungan mo kami na yung lesson na aming napakinggan sa tulong mo, Panginoong Jesus. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu,
ilayo mo kami sa tukso at matuto kaming lumayo sa tukso. Yung pagkakamali ni David, huwag naming sundan. Bagkos, yung ginawa niya, yung kabaliktaran nito ang aming gawin. Hayaan mo, Panginoon, that we will be in the right place at the right time. Kung saan kami dapat nakalugar, doon kami lulugar. Dahil ito ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Walang plano, walang inisip na pagkakamali, pero naganap. Tulungan mo ang bawat isa sa buong linggong ito. Hayaan mo na mamuhay kami ng banal. Mamuhay kami ng matuwid na nakakasunod sa iyong salita at sadyang umiiwas sa tukso, Panginoon. Dahil hindi nagbibiro ang demonyo, sisirain kami nito. Kaya Lord, I pray sa buong linggong ito, maging matagumpay kaming mga Kristiyano, at Lord, yung pagpapala mo, patuloy naming maranasan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Hayaan mo yung siksik, liklik at umaapaw na blessing mo maranasan namin mula ngayon sa loob ng isang linggong ito hanggang sa pagbabalik namin dito. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen.